Nang muling bumalik sila Orhan sa dungeon ay kagad niyang ginamit ang bago niyang espada at walang kahirap-hirap lang niyang iniligpit ang floor boss ng floor 91. Namangha sila Ray na madali lang niyang hinati ang makunat na katawan ng floor boss. Tinanong siya ni Sofia kung ano ang masasabi niya sa bago niyang espada. Base sa unang subok pa lang niya dito ay masasabi niya kagad kung gaano kaganda nitong bago niyang espada at nararamdaman niya talaga na para sa kanya ang espada na ito. Maliban pa sa gawa ito ng pinagkakatiwalaang blacksmith ng Night Sky Silver Rabbits ay gawa din ito sa kaliskis ng Black Dragon. Nalaman din nila na ginamit din pala dito ang dugo ng hiding turtle na tinalo nila nung isang araw. Bagamat mababawasan nito ang tibay ng espada ay naniniwala si Orhan na may dahilan dito si Aran at gagamitan niya naman din ito ng support magic niya para patibayin ito. Napagpasyahan niya na pangalanan itong Schwarzhausen na may ibig sabihin na Black Rabbit. Iminungkahi ni Wilkes na Black Dragon na lang kaya ang ipangalan niya dito pero para sa kanya ay hindi sapat ang pangalan na Black Dragon dahil parte lang ito ng misyon nila na sakupin ang buong Great Dungeon. Dahil may maayos ang espada si Orhan ay kampante na si Selma na handa na sila para sa floor 92. Sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin nila na matatalo na ng Unit 1 ang Black Dragon. Pagkalabas nila ng dungeon ay napagpasyahan ni Selma na kausapin si Orhan bukas para sa magiging plano sana nila sa floor 92. Ngunit ang problema ni Orhan ay hindi pala siya pwede bukas dahil nangako siya kina Sofia na sasamahan niya ang mga ito sa dungeon. Sa ngayon ay nasa floor 29 na sila kaya nagulat si Selma na ganito na pala kalayo ang narating nila Sofia. Malapit na nilang matapos ang upper floor ng Great Dungeon at kung matapos na nila ang floor 30 ay pwede na silang matawag na full-fledged explorers. Pagsapit ng gabi ay binisita ni Orhan si Evans kaya naikwento ni Evans ang tungkol sa explorer killers na tinatawag na Amensos. May sabi-sabi umano na nagsisimula na ding magsagawa ng operasyon ng mga ito sa Southern Great Dungeon. Alam ni Orhan na ang Amensos ay isa sa dalawang malalaking criminal organization kagaya sa Cyclamen Church na naniniwalang hindi dapat sinasakop ang mga Great Dungeon kaya nililigpit nila ang mga adventurer na nakikita nila sa mga dungeon. Ang problema pa ay may kumakalat din na balita na pati ang ibang mga high-ranking adventurers ay nailigpit na ng mga ito. Kaya naisip ni Orhan na tinatago siguro ng guild ang impormasyon na ito para maiwasan na magpanik ang lahat. Hindi niya pa din maintindihan kung bakit kaya ayaw ng Amensos na may manggagalugad sa mga Great Dungeon. Bigla niyang naalala na may hihingin pala siyang pabor kay Evans kaya sinabi niya na din ito. Habang pinagmamasdan ni Rain ang robe ni Albert ay kinakausap niya si Albert tungkol sa plano nilang muling sakupin ng floor 92. Umaasa siya na sana ay papanoorin sila nito mula sa kabilang buhay. Kahit si Wilkes ay sinigurado na nasa kondisyon ng kanyang sandata bilang paghahanda sa nalalapit nilang pakikipaglaban sa Black Dragon. Alam niya na nung huli nilang nilabanan ng Black Dragon ay hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang trabaho bilang defender dahilan para ikasawi ito ni Albert. Imbis na siya dapat ang masasawi nung araw na iyon ay nakaligtas pa siya kaya hindi niya hahayaan na maulit muli ang mga nangyari. Kahit nagsikap sila sa pagsasanay sa loob ng isang taon ay hindi pa din maiwasan ni Lucrecia kung sapat na ba ang kanilang paghahanda. Kaya naisip niya na baka pinagtatawanan na siya ni Albert dahil sa pagiging mahina niya. Gayunpaman ay hindi niya nahahayaan muli na may masawi pa sa susunod. Habang pinagmamasdan ni Selma ang buwan ay kinausap siya ni Sofia tungkol sa muli nilang pagpasok sa floor 92. Natanong nito kung kinakabahan ba siya pero imbis na kaba ay mas iniisip niya kung paano nila tatalunin ng Black Dragon dahil pagkakataon na nila na makapaghiganti dito. Para kay Sofia ay mas gusto sana nito na wag na lang siyang tumuloy dahil wala pa din kasiguraduhan na makakaligtas sila sa pagkakataon na ito. Pero alam nito na tutuloy pa din sila kaya ang tanging magagawa lang nito ay yakapin siya ng mahigpit. Boses ay pinapakitang tapang ni Sofia ay nararamdaman niya kung gaano ito mas lumakas sa mga nagdaang araw. Kaya pinasalamatan niya din ito sa pagbibigay nito sa kanya ng lakas ng loob at sinisigurado niya na tatalunin nila ang Black Dragon. Kinabukasan ay matagumpay na ding natapos nila Sofia ang floor 29. Ibig sabihin lang nito ay nalalapit na din ang pagpasok nila sa middle floors at kung mangyari ito ay magiging miyembro na din sila ng 3rd Division. Kaya dito na din magtatapos ang pagiging rookies nila dahilan para mapaisip si Sofia kung titigil na din ba ang pagtuturo sa kanila ni Orhan na siyang ayaw niya sanang mangyari. Pagkabalik nila ng headquarters ay nagpasa sila ng application para sakupin na din ang floor 30. Ayon kay Estela ay sasamahan sila ng 2nd Division para magsilbing inspector na siyang magkukumpirma kung nasakop ba nila ang floor 30 na sila lang. Akala nila ay kasama din nila si Orhan sa araw na ito ngunit nang malaman nila ang schedule na ibinigay ni Estela ay dito lang nila napagtanto na ito din ang araw na papasukin nila Orhan ang floor 92. Sinubukan nilang makiusap na ilipat ang kanilang schedule ngunit may ibang schedule din ng 2nd Division at baka matagalan pa ang susunod na schedule.
Sinabi ni Orhan na susubukan niya na lang nakausapin si Selma na ilipat ang schedule ng kanilang expedition sa floor 92 na siyang ayaw namang mangyari ni Sofia dahil alam niyang matagal nang hinihintay nila Selma ang araw na ito. Kaya napagpasyahan nila Logan na sundin na lang ang schedule na ibinigay ni Estela at isa pa ay gusto din naman nila na masakop ang floor 30 na sila lang ang gagawa. Alam nila na hindi sila habang buhay naaasa kay Orhan kaya magandang pagkakataon na din ito para maranasan nila ang maging totoong adventurer. Matapos ang mga sinabi nila ay pumayag na din si Orhan basta kailangan niya munang makita ang plano na gagawin ng mga ito. Kagad naman itong ginawa nila Logan at nang makita ito ni Orhan ay inaprubahan niya ito. Pero kailangan lang nilang tandaan na marami ang pwedeng mangyari sa dungeon kaya kailangan nilang magdoble ingat. Dito na din ibinigay ni Orhan ang mga charm na inihanda niya para kina Sofia. Pagsapit ng nakatakdang araw ay sabay-sabay na din silang nagtungo sa dungeon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sila Selma at kaagad silang pumasok sa dungeon. Pagkadating naman nila Sofia sa floor 30 ay naramdaman ni Logan na may papalapit sa kanila. Ang pagkakatansya niya ay 3 ang mga ito pero nagkamali siya dahil 4 na goblin ang nagpakita sa kanila. Gayunpaman ay sinunod pa din nila ang kanilang plano at dito na kumilos si Caroline para kunin ang atensyon ng mga goblins. Nang makakita ng pagkakataon si Logan ay kaagad niyang ginamit ang rock needle at matagumpay na nailigpit ang 3 goblin. Katapos ay ginamit naman ni Sofia ang arrow cutter na hindi na din nagawang maiwasan ng natitirang goblin. Dahil sa kanilang ipinakita ay nagulat tuloy ang kanilang inspector na mga rookies pa lang sila. Katwiran nila ay dahil ito sa mayroon silang magaling na master. Pagkadating nila Orhan sa boss area ng floor 92 ay kaagad din silang sinugod ng Black Dragon. Pero handang-handa na sila Selma dito na siyang matagal na nilang pinakahihintay. Ginamit ni Selma ang vanguard up kay Wilkes at rearguard up naman kina Rain at Lucretia. Habang si Orhan naman ay gumamit kaagad ng status up quadruple sa kanyang sarili. Nang makarating na sila Sofia sa boss area ng floor 30 ay nagulat sila na may ibang party na din dito. Ito pala ang grupo nila Sheehan kaya naisip nila na makiusap na lang sa mga ito na sila na lang ang palabanin sa floor boss. Kagad nilang nilapitan ng mga ito at nang magpakilala sila ng mga miyembro ng Night Sky Silver Rabbits ay naging pamilyar dito si Gibeah. Kaya ipinaalala na lang sa kanya ni Agnes na ang Night Sky Silver Rabbits ang clan na kinabibilangan ng Dragon Slayer dahilan para ikagulat ito nila Logan. Tinanong ni Gibeah sila Logan kung kilala ba nila ang Dragon Slayer ngunit hindi sila nakasagot. Kaya inutusan na lang ni Sheehan si Asriel na kumpirmahin kung kilala ba nila Logan ang Dragon Slayer. Sa isang iglap lang ay kagad na kumpirma ni Asriel na kasamahan nga nila Logan ang Dragon Slayer at nalaman din niya na mga disciple din sila ng Dragon Slayer. Kaya magandang pagkakataon nito para gamitin pa ng mga ito na mapalabas ang Dragon Slayer. Matapos masangga ni Wilkes ang atake ng Black Dragon ay ginantihan din niya ito kagad. Kaya dali-daling ginamit ni Orhan ang impact at matagumpay niyang naputol ang buntot ng Black Dragon. Kitang-kita sa mga mukha nila Selma ang determinasyon na talunin ng Black Dragon sa pagkakataon na ito at hindi na nila ito papalampasin pa. Nang mapagtanto ng inspector ang binabalak nila Gibeah ay kagad itong naghanda ngunit mabilis lang itong iniligpit ni Agnes. Dahil dito ay dali-daling sinabihan ni Logan ang lahat na tumakbo ngunit mabilis namang nakakilos si Gibeah para isarado ang lahat na daanan. Hindi maintindihan nila Sofia kung bakit sila ginaganito kaya nilinaw sa kanila ni Asriel na malas lang umano sila na kasamahan sila ng Dragon Slayer. Napagpasyahan ni Gibeah na siya na lang ang makikipaglaban kina Sofia kaya naisip ni Agnes na maghihintay na lang siya kung makaharap na nila ang Dragon Slayer. Sinabihan ni Caroline sila Logan at Sofia na asikasuhin ng pagsira sa nakaharang at siya muna ang makikipaglaban. Ngunit pagkasugod niya ay mabilis lang siyang pinabagsak ni Gibeah ng isang atake lang. Habang patuloy pa din na nilalabanan nila Orhan ng Black Dragon ay bigla na lang nagliwanag ang charm na suot-suot niya. Alam niya na kasalukuyang nasa panganib sila Sofia kaya kaagad niya itong ipinaalam kina Selma. Isa palang alarm device ang suot niyang kwentas na magbibigay sa kanya ng signal sakali mang malagay sa panganib sila Sofia. Hindi niya alam kung anong klaseng panganib ito kaya kailangan nilang magmadali. Dahil sa kanilang sitwasyon ay naisip nila na isagawa ang full assault ngunit posibleng hindi pa din ito magtagumpay at malagay lang sila sa alanganin kung mamadaliin nila ang pagtalo sa Black Dragon. Kailangan na ni Orhan na makapunta kagad sa kinaroroonan nila Sofia dahil nangako siya na kahit anong mangyari ay proprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan. Ngunit biglang inilabas ng Black Dragon ang matindi niyang kapangyarihan na nagdahilan para mag-regenerate ang kanyang buntok at pakpak. Ang problema pa ay hindi nila alam na may ganitong kakayahan ng Black Dragon. Dahil dito ay mas lalo lang naging komplikado ang sitwasyon ni Orhan.